Ang kwentong ating mapapakinggan sa araw na ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng albularyong si Commander Bawang. Taong 1980. Walang eksaktong lugar. Mindanao. Tanyag at bantog sa larangan ng panggagamot bilang isang albularyo ang matandang lalaki na tinatawag nilang si Commander Bawang. Siya ay matatagpuan sa isang lugar sa Mindanao na sinasabing pinamamahayan ng iba't ibang masasamang elemento gaya ng mga aswang. Simula nang matuto din siya sa pakikipaglaban noong nasa edad pa lamang siya ng 15 ay siya na ang tinaguriang pinakamagaling na manunugis ng mga aswang hanggang sa lumipas pa ang mga taon at naging tuluyang biyasa na siya sa pakikipaglaban. Hindi naman naging hadlang ang kanyang edad upang maalis ang bansag sa kanya ng mga tao at kinikilala pa rin na albularyong iniiwasan ng mga aswang. Marami din ang mga parokyanong nagpapagamot sa kanya ng magkakaibang karamdamang galing sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi alintana ng matanda ang pagod basta't nakakatulong siya sa mga nangangailangan ng kanyang serbisyo. Sa maliit na kagubatan siya kumukuha ng iba't ibang klase ng herbal na gamot upang gawin niyang panglunas sa mga pasyenteng dumarayo at ang pinakasekreto niyang sangkap na walang makagaya ay ang dinikdik na bawang na may kakaibang aroma sa pang-amoy ng bawat nakakalanghap nito. Sa bawang din ang dahilan kung bakit binansagan siyang Commander Bawang. Bukod sa ginagawa ng matandang albularyo na mabisa itong panggamot, ay nagiging proteksyon din ito laban sa mga kampo ng kadiliman na nagtatangkang pasukin ang kanyang bakuran. Bukod sa dinidikdik niya ito, ibinababad din ni Commander Bawang ang mga bawang salana na gawa naman sa niluluto niyang niyog. Sa ibinibigay na init sa katawan ng bawang ay mabisa yung pangtanggal ng sakit ng katawan at kasukasuan, at ang amoy naman ng lana ay mabisang pantaboy ng masasamang espiritu sa sino mang taong nasasaniban ng ganoong mga nilalang. Isang araw nun, habang naghahanap ng mga halamang gamot ang matandang albularyo, ay may narinig siyang tila isang lalaki na pinapahirapan. Mabilis niya itong hinanap at sa may masukal na parte ng kagubatan kung saan may puno ng nyog, isang binata ang nakagapos doon na nakasandal, walang pang itaas na kasuotan, puro dugo at maraming sugat ito sa buong katawan. Hinala ng matanda na hinabol ito ng aswang pero nakatakas. Nasa malapit lang kasi siya, baka maamoy siya nito, kaya hindi na tumuloy sa paghabol sa kanilang bibiktimahin. Tulong po! Maawa na kayo! Nang hihina ang boses ng lalaki na humingi ng tulong nang makita niya si Commander Bawang. Kaagad din naman itong nawala ng malay tao at bumagsak sa may damuhan. Walang kahirap-hirap naman siyang binuhat ng matanda, saka pinasan ito sa balikat. Naglakad pabalik ng bahay at walang pag-aalinlangang inuwi niya ang binatang estranghero. Pagdating sa bahay ay sa papag niya inihiga ang binata. Nilinis muna ni Commander ang mga sugat nito sa buong katawan. Sa kanya pinahiran at tinapalan ng mga halamang gamot na kanyang ginawa. Nang matapos ay iniwan na muna niya ito para naman makapagpahinga. Hapong-hapuna nang magising ang lalaking yon dahil sa pangangalam ng kanyang sikmura. Gising ka na pala! Halika, ipinagluto kita ng tinolang manok. Humigop ka na muna ng sabaw habang mainit-init pa para naman manumbalik ka agad ang iyong lakas. Ano nga pala ang pangalan mo, iho? Michael po. Pagkatapos sumagot ni Michael ay sumandok na ito ng sabaw ng tinolang manok gamit ang isang tasang gawa naman sa kahoy. Humigop ito at nang maubos niya ay muli naman siyang nagsalita.
Salamat po sa pagkakaligtas niyo po sa aking tatang. Tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob. Tawagin mo na lamang akong Commander Bawang iyo. Hindi naman nakaimik itong si Michael. Hindi kasi siya makapaniwala na kaharap niya ang sikat at bantog na albularyong manunugis ng mga aswang. Ikaw po pala iyan, Commander Bawang? Kaya po pala kagad akong tinantanan kanina ng mga humahabol sa akin dahil sa presensya mo po. Hulaan ko iyo. Mga aswang ang humabol sa iyo. Tama ba ako? Hindi po kayo nagkakamali. Maski tanghaling tapat, agresibo na silang makapambiktima. Sa katunayan nga po halos wala ng tao ang natitira sa aming baryo. Ang mga natira po ay naging katulong ng mga talisman at mga pinunong aswang. Ang sino man magkamali sa mga kilos at galaw nila ay tiyak na masarap na pagkain ang kanilang kahantungan. Mga talisman baka mo iyo? Aba, hindi ba sila ang mga taong may taglay na anting-anting upang labanan ang mga aswang? Bakit parang sa kwento mo magkakasama na sila? Simula po kasi nung nagkatapat ang dato ng mga talisman at ang supremo ng mga aswang, hindi na po namin alam ang mga sumunod na nangyari. Basta, bigla na lamang naging magkasanggandikit ang mga ito. Lahat naman kami mga tumutol at lumaban ng mga talisman ay kamatayan ang ipinapataw nila sa amin. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakaligtas sa aming mga tumakas at kinuhaan ng anting-anting. Hindi na po makatarungan ng pamamalakad ng aming dato, Commander Bawang. Napahimas naman sa puting balbas ang albularyong matanda. Nag-iisip ng malalim hanggang sa may nakita siyang kasagutan sa kanyang isipan na maaaring iyon ang dahilan kung bakit bumaliktad ang dato ng mga talisman at niyakap ang kadiliman. Marahil isang pangako ang ibinigay ng Supremo sa inyong dato. Maaaring malakas na kapangyarihan at maaari ring walang kamatayan. Tumangulang naman itong si Michael habang pinapakinggan pa ang ibang sinasabi ng matandang albularyo sa kanya. Pagkatapos nun ay muling nagtanong ang binatang talisman na kung papaano niya mababawi ang kanyang anting-anting. Para kasi sa kanya ay wala siyang silbi at laban sa mga aswang kapag wala siyang makapangyarihang bagay. Lumapit naman sa kanya si Commander Bawang, saka siya nito binigyan ng isang kutos sa ulo. Aray, masakit po yun Wala sa anting-anting kung gusto mong tumulong sa iyong kapwa iyo. At kung gusto mong lumaban sa mga aswang, mas mahigit pa dyan ang ituturo ko sa iyo para magkaroon ka ng sarili mong kakayahan na hindi umaasa sa pagiging talisman mo. Mabuti na lamang at kumulo na ang tiyan ng matanda, kaya natigil ang sermon nito sa binata. Saka pa lamang di napansin nito na malapit na palang maubos ni Michael ang sabaw ng ulam, kaya dali-dali na din itong sumandok bago pa mahuli ang lahat. Habang nasa poder ng matanda itong si Michael, ay tinuruan niya itong gumawa ng iba't ibang klase ng gamot, pangontra at pantaboy sa mga masasamang elemento gamit ang mga halamang gamot na nakuha sa gubat. Dito mabilis namang natuto ang binata, kaya masaya siyang tinuruan ni Commander Bawang. Mga ilang linggo din ang itinagal ng pagsasanay bago binigyan ng permiso ng matanda na makapanggamot ng may mga karamdaman itong binata. Labis naman ang tuwa ng kalooban ni Commander Bawang sapagkat halos siya na din ang gumagamot sa mga nagiging pasyente ng binata. Walang paltos na napapagaling niya ang mga ito, kaya alam niya ng handa na ang kanyang estudyante. Ang susunod namang ituturo niya dito ay kung papaano dedepensa ng sarili at kung papaano lumaban sa mga kalaban maski wala siyang tangan. Gaya ng panggagamot ay isa puso mo rin sana ang pagsasanay na ito, Michael. Kapag nasanay na ang iyong katawan sa pakikipaglaban na walang inaasahang anting-anting, asahan mo na kapag nabawi mo ang iyong pag-aaring medalyon, ay dodoble ang iyong abilidad sa pakikipaglaban
Magtiwala ka lamang sa iyong sariling kakayahan at tiyak na matututo ka pagkatapos ng ating pag-eensayo. Tatandaan, itatanim sa isipan at isa sa puso ko po ang lahat ng ituturo niyo sa akin, Commander Bawang. Wala po akong kakaligtaan. Maski ni isa kaya handa na po ako sa susunod nating pag-eensayuan. Pagaling iyo. O siya, maghanda ka na at maghahanap na tayo ng pwede nating gawing pag-eensayuan. Nangunot ang noo ni Michael sa sinabi ng matandang albularyo, subalit ipinag-ibit balikat na lamang niya yon at sumunod sa ipinag-uutos sa kanya. Pagkatapos magsiuwian ng mga pasyente ay naghanda na ang dalawa sa paglalakbay. Pumasok sila sa gubat saka dumiretso sa kung saan unang nagkita ang dalawa. Sinabi naman dito ni Commander na kung natatandaan ba niya ang direksyong tinahak niya noong hinabol siya ng mga aswang, ay simulan niya na itong bagtasid sapagkat magsisimula na ang kanilang pag-eensayo. Tumango na lamang ang binatang talisman. Naglakad ito habang inaalala ang paligid na kanyang nadaanan at nang marating niya ang isang punong kahoy na kanyang nahawakan noon at may bahid doon ng dugo, ay nakahinga siya ng maluwag. Tiyak niya na kasing tama ang direksyong kanilang binabagtas. Subalit hindi pa man sila nakakalayo, ay may mga pamilyar na boses na ang kanyang mga narinig. Commander Bawang, narinig niyo po ang mga... Oo, Michael, narinig ko. Magpatuloy ka lang sa paglalakad at huwag mo silang intindihin. Mga hamak na aswang lamang sila kumpara sa mga humahabol sa iyo. Madali lang silang kitilan ng buhay at iyan ang ipapakita ko sa iyo mamaya. Nagpatuloy nga sila sa paglalakad hanggang sa bigla na lamang humarang sa kanilang daraanan ang mga gutom na aswang. Nagsisilaglagan ang mga laway ng mga ito sa lupa. Nagsipulaan din ang mga matang nakatitig sa dalawa. Lumakad papuntang harapan ni Michael itong si Commander. Inihanda ang sarili sa kung anumang hakbang ang gagawin ng mga aswang kontra sa kanila. Hindi nga nagkamali ang matandang albularyo. Sumugod ang mga ito. Dito niya na ipinakita sa binata kung papaano niya labanan ang mga aswang na yon. Tila ba sinasadya nitong bagalan ang kanyang bawat kilos para makita at masundan ni Michael. Simpleng mga pag-atake pero malaking pinsala sa mga aswang ang naidudulot noon. Walang kalaban-laban ang mga mababangis na nilalang sa isang matandang kung titingnan ay wala ng sapat na lakas na makipagsagupaan ng marahas. Nakangangang humanga ang binata kay Commander dahil sa isang saglit ay naubos kaagad nito ang mga kalaban. Naisip din niya na kaya pala bantog na manunugis ang matanda dahil sa kausayan nitong manggamot at makipaglaban. Ayun na! Marami pa tayong dapat na iligpit. Sa mga susunod nating makakarap ay kailangan mo ng lumaban, Michael. Napalunok ng laway si Michael. Naiisip pa rin niya ang kanyang anting-anting na nawala sa kanya. Pero umiiral din sa kanyang isipan ang mga sinabi ng matandang albularyo. Wala siyang magagawa dahil wala na yung atrasan. Inayos niya ang sarili saka nag-umpisa na namang maglakad. Dito lang niya napansin na habang sinasanay siya ng matanda sa pakikipaglaban sa mga aswang ay papalapit naman sila ng papalapit sa baryo kung saan siya nanggaling. Imbis na matakot ay natawa na lamang si Michael sapagkat iyong araw din pala na iyon ang araw mismo upang makipagsagupaan sila ni Commander sa dalawang pinuno ng mga talisman at ng aswang. Hindi nga nagkamali ng sinabi itong si Commander. Muli ay may mga aswang na namang lumitaw at humarang sa kanilang dinaraanan. Sa pagkakataong iyon ay medyo malakas na ang mga ito. Dalawa ang aswang kaya eksakto para kay Michael na umpisahan na ang pag-eensayong lumaban ng walang tangan na anting-anting. Nag-aalinlangan man
Hinarap pa rin ng binata ang isa. Kalmado namang nilapitan ni Commander ang katapat niyang aswang. Dire-diretso at walang tigil. Umatungal naman ang aswang. Sa kanito tinangkang sakmalin ang matanda. Pero mabilis lamang na nasalo nito ang leeg ng kalaban. Inigpitan ni Commander Bawang ang pagkakahawak dito hanggang sa lumagutok kasabay ng paglawit ng dila ng aswang na yon. Hindi naman makapaniwala si Michael pero mas lalong nangibabaw ang takot sa natitirang aswang. Mabilis itong sumugod. Mabuti na lamang at nakailag pa ang binata na kaagad hinugot ang punyal sa kanyang tagiliran. Nakipagbuno ito sa aswang subalit nahirapan siyang paslangin ito. Naisip niya ang mga galaw sa pakikipaglaban ni Commander Bawang na ipinakita nito sa kanya kanina. Sinubukan niyang dumistansya sa aswang at sa sumunod nilang pagbunuan ng lakas ay ginamit niya ang mga hakbang na yon. Napangiti naman ang matandang manunugis sapagkat kayang-kaya na ni Michael na gamitin ang kanyang estilo. Sa uli ay nagilitan ng binata ng leeg ang kalaban na nagpanalo sa kanya sa labang yon. Magaling, Michael! Mabilis mong natutunan ang mga galawang ko sa pakikipaglaban. Kahanga-hanga ang iyong memorya. Pero huwag ka na munang magpakampante. Dahil habang tumatagal at habang papalapit tayo sa inyong baryo, ay mas lumalakas ang mga sumasalubong sa atin na mga bantay ng aswang. Alam ko po, Commander Bawang, malaking tulong ang ginagawa ninyong pagsasanay po sa akin. Maski wala akong anting-anting, nagagawa ko pa rin makipagsabayan at pumatay ng mga mababangis na aswang. Ngumiti lamang ang matandang albularyo. Sa kanila muling binagtas ang daan. Habang papalapit sila ng papalapit, ay mas nararamdaman nila ang mga ora ng malalakas na aswang. Iyon ay ang mga gabunan na pinamumunuan ng tinatawag na Supremo. Pati ang ora ng datu ng mga talisman ay nasasagap na ni Commander Bawang. Unti-unti na ding nilulukuban ng kasamaan ang datu at malapit na itong maging purong kampon ng kadiliman. Kailangan na nating magmadali, iho. Gagabihin na tayo. Dapat bago sumapit ang panibagong umaga, ay nalipol na natin ang lahat ng aswang sa inyong baryo. Pati na ang mga talisman na umanib sa kasamaan. Sige po, Commander Bawang. Binilisan na nga nila ang paglalakad, pati ang pakikipagsagupa sa mga aswang na humaharang sa kanilang dinaraanan ay mabilisan nilang kinikitla ng buhay. Natuwa naman ang matanda dahil hindi namamalaya ni Michael na sa ilang oras pa lamang ay nahasa na siya ng gusto at ang malalakas na aswang ay nagagawa nitong kitlan ng buhay sa loob lamang ng ilang minuto. Mga ilang metrong lakaran pa hanggang sa natanaw na nila ang baryo na pinaghaharian ng Supremo. Nagkatinginan muna sila at nagtanguan sa isa't isa bago bumaba ng kagubatan. Abala sa pag-aagawan ng mga butong may karne ang mga batang aswang na nasa pabang lamesa nang makababa ang dalawa. Napatingin ang mga ito sa kanila na may mabangis na mga mata pero hindi nila yon pinansin. Ang kaso, isa sa mga batang aswang ang sumugod at agresibong lumapak. Hindi naman ito pinatawad ni Commander. Sa isang hampas lamang niya sa batang aswang na yon ay kaagad na sumabog ang ulo nito at pumalat sa lupa ang nagkapira-pirasong utak. Nabulabog naman ang ibang mga batang aswang na takot na nagsikaripasan ng takbo at ang mga magulang ng mga ito ay kaagad namang rumesponde. Ang mga magulang ng namatay na batang aswang ay kaagad na nagsialulungan nang makita ang bangkay ng kanilang anak na walang ulo. Maski may araw pa ay nagawang magpalit ng anyo ng mga ito at susugod na sana sila nang may matinding galit kay Michael at Commander nang magsalita ang kanilang Supremo. Lahat naman ay yumuko at lumuhod, tanda ng paggalang ng mga ito maliban sa dalawa. Nang makita ng datu si Michael
ay kaagad siya nitong nakilala. Itinuro niya at sinabi sa mga tagasunod nitong talisman na dakpin ang pangahas, pero pumagitna itong si Commander. Hanggang dyan na lamang kayo. Wala kayong gagawin kay Michael. Itinuring ko na siyang apo ko. Kaya bago niyo siya makuha, ay dadaan muna kayo sa aking mga kamay. Sumigaw naman ang supremo ng mga aswang. Tinanong nito kung sino ba ang pakialamerong matanda at bakit niya isinusuong ang buhay niya sa panganib para lamang sa isang walang kwentang talisman. Nagpakilala naman ang matandang manunugis na may taas noong pagmamalaki. Alam kong nilipasan na ako ng panahon. Hindi na ako kasintanyag gaya ng dati. Pero kaya ko pa rin kayong sabay-sabay na patayin. Mga salot na aswang kayo. Supremo, ako lang naman si Commander Bawang, ang dakilang manunugis at albularyo noong araw. Namilog ang mga mata ng Supremo, ganoon din ang Datu. Hindi nila lubos na maisip na ang matandang kanilang hinahamak ay ang kinakatakutang manunugis ng mga aswang. Matagal na panahon na ang lumipas. Pero panandalian lamang ang pagkabiglang yon ng Supremo at nagawa rin nitong tumawa. Sinabi nito na noong kabataan pa ni Commander ay maaring kinakatakutan siya ng kanilang lahi. Pero lumipas na ang mahabang panahon at tumanda na ang katawan nito. Kaya naman wala na itong sapat na lakas para lumaban pa. Puro kayo yabang. Bakit hindi nyo subukan ang sinasabi nyong matandang uugod-ugod na nang makita nyo ang hinahanap ninyo? Sumabat naman ang Datu ng mga talisman at pinatahimik itong si Michael. Sinabi nito na walang karapatang sumausaw ang mahinang tao na kagaya ng binata. Hoy Datu, umaasa ka lang naman sa mga nakulimbat mong anting-anting naming mga talisman eh. Subukan mong alisin ang mga iyan sa iyong katawan at ako'y labanan mo ng patas. Hindi mo kasi kayang gawin ang alam ko. Wala kang bayag. Hindi naman napigilan ng Datu ang kanyang sarili, kaya pinasugod niya na ang mga alagad niyang talisman. Ikaw, Supremo, wala ka bang gagawin upang tapusin ang isang matandang katulad ko? O baka naman pareho lang kayo ng kaibigan mong Datu? Baka pala ang bayag ng Datu ang gusto mo. Baklang Supremo ang putik. Dahil din sa sinabing yon ni Commander Bawang ay inutusan na ng Supremo ang buong lahi ng mga aswang na sugurin ang matanda. Hinarap ni Michael ang mga aswang, samantalang si Commander Bawang naman ay ang mga talisman na may tangan ng anting-anting. Sinadya nila yon dahil alam ng matanda na walang laban ang binata kung sa kapwa niya talisman siya lalaban. Bawat napapas lang ni Commander na talisman ay kinukuha niya ang anting-anting, sa kanya ibinibigay kay Michael. Kaagad namang isinusuot iyon ng binata. Ramdam niyang mas nadadagdagan ang kanyang lakas habang nadadagdagan din ang anting-anting na kanyang suot. Aba, ayos ah. Salamat po, Commander Bawang, sa mga ito. Magagamit mo ang mga iyan mamaya iyo. Kapag nagkaharap na kayo ng dati mong iginagalang na Datu, ipakita mo sa kanya ang mga natutunan mo iyo. Sumaludo naman si Michael saka bumalik sa pakikipaglaban sa mga aswang. Walang makaporma sa kanya, maski ni isa. Hindi nila namamalaya na nauubos na ang mga talisman at mga aswang hanggang sa nagtagpo ang landas nila sa dalawang pinunong si Datu at Supremo. Dito nila napagpasyahan na magpalit na ng kakasagupain. Si Commander Bawang ay kay Supremo at si Michael naman ay kay Datu. Manunugis laban sa Supremo ng mga aswang at binatang talisman laban sa Datu ng mga talisman. Hindi na nga nila pinatagal pa. Sila ng dalawa ang gumawa ng hakbang upang magsimula na ang huling sagupaan. Matira ang matibay. Mananalo ang mas malakas. Lakas sa lakas. Anting laban sa anting. Kumpiyansa naman ang Datu at Supremo sa kanilang kakayahan at kapangyarihan. Alam nilang hindi sila pababayaan ng kanilang Panginoon. Iniisip nila
na makakamtan pa nila ang buhay na walang hanggan at maghahari sa buong mundo. Tatapusin ko na ang kahibangan mo gamit ang pinagsama-samang anting ng mga talisman na inilagaw mo ng landas, Dato. Ang sinasabi mong nilipasan na ng panahon at uugod-ugod na Supremo ay ang siyang maglilibing sa iyo sa lupa. Habang may bawang ako sa katawan, ay hindi mo ako matatalo, aswang ka. Kumuha naman ng bawang ang matanda sa kanyang bulsa. Sa kanya ito kinain. Pagkaubos niya nun, ay kuminang naman ang bertud na nasa kanyang leeg. Gusto mang umatras ng Supremo dahil sa nararamdaman niyang iba yung lakas ng nabuhay sa pagkatao ng kaharap niyang matanda, ay hindi na nito magawa, lalo na nang nag-umpisa ng umatake itong si Commander Bawang. Sa angking bilis ng matanda ay nahirapang umilag si Supremo hanggang sa ang lahat ng pag-atake sa kanya ay tumama. Nang mapaiga naman ito sa lupa, ay dali-daling kumuha ulit ang matanda ng bawang sa kanyang bulsa. Sa kanya ito ipinakain sa Supremo. Nangisay-ngisay muna ito bago sumambulat ang katawan niya sa lupa sa lakas ng pagsabog. Oy, Michael! Matagal pa ba yan? Bilisan mo dyan, iyo, at nagugutom na ako. Sige po, sandali na lamang ito. Umupo muna sa isang tabi ang matandang albularyo upang manood ng laban. Halos magkasing pantay lamang ang lakas ng dalawang talisman, pero ang pinaplano ni Michael ay hindi mabasa-basa ng Datu hanggang sa ito'y isinagawa niya na. Sinadya ng binata na magpasuntok sa muka. Natuwa naman ang Datu dahil akala niya ay lamang na siya sa labang yon. Lingid sa kanyang kaalaman na sinadya iyon ni Michael para makuha nito ang sariling anting-anting na inagaw noon sa kanya. Huli ka! Wala nang nagawa ang Datu para mabawi iyon dahil tagumpay nang naisuot ng binata sa kanyang leeg. Dito na nagsimulang madihado sa laban ang Datu. Bugbog sarado siya kay Michael na kanina ay hinahamak-hamak lamang niya. Hindi naman nagtagal ay bumagsak na ito sa lupa, naduguan at nanghihina. Kinuha ulit ni Michael ang pagkakataong iyon upang hubarin sa Datu ang lahat ng anting-anting nito sa katawan. Pati siya ay tinanggal niya ang mga yon saka dinala kay Commander Bawang. Pagkatapos ay binalikan niya ang kalaban. Gusto niyang labanan at ipakita sa Datu na maski wala siyang tangan ay kaya niya itong talunin sa isang duelo. Nainis naman ang Datu. Tumayo ito saka sinugod ang binata. Kalmado lamang na umiilag si Michael at nang siya na ang sumugod ay hindi niya na binigyan pa ng pagkakataon ang Datu na makabawi. Tinadtad niya ng suntok ang dibdib nito hanggang sa hindi na makahinga ang Datu at tuluyan ng bawian ng buhay. Pumalakpak naman si Commander Bawang dahil sa kausayang ipinakita sa kanya ng bago niyang estudyante. Tumayo ito sa kanilapitan at niyakap ang binata. Mahusay, Michael! Isa kang tunay na talisman na may prinsipyo at dignidad. Nararapat lamang na ikaw ang susunod na maging Datu balang araw. Dahil po ito sa tulong mo, Commander Bawang. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko po matututunan ang lumaban ng walang inaasahang kapangyarihan. Maraming salamat po, Lolo. Naluwa naman ang matanda sa huling sinabi ng binata. Sa kauna-unahang pagkakataon ay may tumawag sa kanyang lolo. Simula ng sandaling yon ay itinuring na talagang parang tunay na apo ni Commander Bawang ang binatang talisman. Naubos nila ang lahi ng aswang sa baryong yon. Ang natitirang mga residente ay nagsimula ng panibagong buhay. Bumalik na din ang dalawa sa lugar nila Commander at nagpatuloy sila sa panggagamot ng kanilang mga pasyente. Sa mga nagdaang pang mga araw ay naging tanyag na rin si Michael sa tawag na talisman na manggagamot. Nang isoli ni Commander Bawang ang kanyang buhay sa edad na 100, ipinamana niya sa itinuturing niyang apo ang bertud ng bawang. Inalagaan at ginamit naman ito ni Michael sa mabuting paraan.
Hindi naman siya nagawang maligaw ng landas maski na sa kanya na ang halos lahat ng kapangyarihan. Nagpakabuti pa rin siya at mas piniling tumulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit habang siya ay nabubuhay pa. Ginawa niyang inspirasyon ang matandang kumukup sa kanya at hindi niya hinayaang mabura sa isipan ng mga tao ang pangalang Commander Bawang. Wakas, nangyari ang karanasan na ito taong 1968 sa lugar ng Santa Cruz, Zambales. Bata pa lang itong si Erning ay kasama na ito ng kanyang ama sa paglililok ng mga ginto sa ginawa nilang balon. Hindi kasi nakapagtapos ang tatay ni Erning sa elementarya, kung kaya't ito ang pangunahing hanap buhay nila. Wala naman ibang aasahan dahil may bahay lamang ang nanay ni Erning. Si Erning naman noon ay mulat sa kahirapan ng buhay. Hindi naman ito makapagreklamo gawa ng ito lang ang alam ng tatay niya na trabaho. Sa grupong kinabibilangan ng tatay ni Erning ay binubuo ito ng di bababa sa 6 na katao. Sila rin kasi ang nagbubungkal ng lupa upang sumisid sa ilalim. Konting description lang, kabaryo. Ang gamit lamang ng tatay ni Erning ay pala at ang pangbaon na gawa sa bakal. Kumbaga panukat nila iyon kapag malalim na ang kanilang hukay. Kung susumahin kasi, kabaryo, inaabot ng halos 15 talampakan bago sila tuluyang maghanap ng mga namiminang ginto. Kapag nagawa nila yon ay saka sila dediretso sa merkado upang ipagbili ang gintong nalikom nila. Kung minsan, inaabot ng halos 1 linggo bago tuluyang makapagbenta sila. Hindi naman kasi araw-araw Pasko. Kumbaga, may araw din na talagang wala silang makalap na ginto. Balik tayo sa istorya, kabaryo. Isang umaga noon, maaga namang nagising si Erning. Yun rin kasi ang simula ng araw na wala itong klase sa paaralan. Nga pala, kabaryo, nasa edad na 17 na itong si Erning. At ang tatay naman ito na itago nating sa pangalang Tony ay nasa edad na ng 43. Panganay si Erning sa 3 magkakapatid. Siya lang rin ang lalaki, kung kaya't siya ang madalas asahan ni Tony na tumulong sa kanyang pagmimina. Pagtapos nilang kumain ay nagdesisyon naman itong si Erning na sumama kay Tony sa pagmimina. Wala naman problema kay Tony ng mga sandaling iyon dahil alam niya na makakatulong ng malaki itong si Erning sa kanyang trabaho. Di naglaon, dumating naman sila sa lugar ng minahan. Dinatnan nila ang grupo ng kanyang ama na noon ay abala sa paghuhukay ng lupa. Medyo ilang araw na rin kasing matumal ang ginto. Buhat nang dumating sa kanilang baryo ang isang grupo na nagmimina rin. Ang kaibahan lang, kabaryo, ay kumpleto sa gamit ang nasabing grupo. May mga iilang makinarya silang ginagamit para mas mapabilis ang paghukay sa lupa. Usap-usapan rin sa grupo ng tatay ni Erning na prominente ang kabilang grupo. Ang pinaka nagmamando raw dito ay anak ng isang kilalang may kaya sa kabilang bayan. Bukod raw sa pagmimina ay meron raw itong hektaryang sakahan, kung kaya't labis ang pag-iisip nila ni Tony kung bakit sumiksik pa ito sa
pagkakalap ng ginto. Gayong may maayos at matatag na negosyo ang pamilya nito. Habang nagbubungkal naman si Tony ay kaagad nitong tinawag si Erning. "Erning, halika rito. Tandaan mo ang mga ginagawa ko. Para sa tuwing wala ako, ikaw ang hahalili sa pagmimina. Tiyaga lang ng konti, anak. Magbubunga rin naman ang lahat ng pinaghihirapan natin." Wika ni Tony kay Erning na nag-iisip sa kung ano ang ibig sabihin nito. Tila nahinto ng ilang segundo itong si Erning sa mga narinig na lumabas mula sa bibig ng kanyang ama bago ito tuluyang sumagot ng, "Atay, anong ibig sabihin ng sinasabi niyo? Titigil din ba kayo sa pagmimina?" Wika ni Erning sa kanyang ama na noon ay abala sa pagpapalit ng kasuotan. "Hindi natin masabi ang pwedeng mangyari, anak. Sa trabahong ganito, nasa hukay na ang isang paa mo at oras na lumubog ka sa putik ay parang nilubog mo na ang sarili mo sa kamatayan." Wika nito sa anak habang itinuturo ang hukay na noon ay may umaagos na putik. Hindi naman nakasagot itong si Erning sa mga sinabi ng kanyang ama. Bagkus ay tumango na lamang ito habang sumasang-ayon dito. Nagulat naman itong si Erning nang lumubog na ang tatay niya sa maliit na hukay. Doon ay agad niyang kinuha ang tali na kumokonekta sa katawan ng tatay niya. Yun rin kasi ang basihan kung kinakapos na ba ito ng hininga sa ilalim. Sa ganong larangan kasi ng trabaho ay talagang buwis buhay ang puhunan para sa kakarampot na barya. Hindi pa naman kasi ganoon kalaki ang bintahan ng ginto, kung kaya't barya-barya lang talaga ang kikitain mo. Wala namang naramdaman na paggalaw ng lubid si Erning. Nabatid niyang ayos lamang ang kanyang ama sa ilalim ng bukal. Makalipas pa ang halos sa 5 minuto, doon na ito nakakita ng isang bumubula sa tubig na noon ay putik na. Ang pagbulang iyon ay hudyat na kailangan niya ng matulungan si Tony para umangat sa tubig. Hila-hila ni Erning ang lubid. Makailang sandali pa ang dumaan kabaryo. Doon na nga tuluyang naiangat ng lubid si Tony. Habol hininga ito ng makaahon. Matapos namang makaahon ay agad na pinasala nga ni Tony ang daladala niyang mga lupa upang tingnan kung may ginto ba roon. Doon na lang nito nalaman na wala man lang siyang nakuha kahit maliit na uri ng ginto. Sinabi naman ito na babawi na lang sa sunod na araw. Gusto sanang tumalon ni Erning upang sumubok kumuha ngunit hindi na pumayag si Tony sa nais nito. Sinabi nga nito na sa susunod na lang raw dahil baka ano pang mangyari sa kanya. Gayong sobrang putik daw noon. Nga pala kabaryo, siguro ang iniisip niyong mina ay yung nasa ilalim ng kuweba. Ganun rin ito ngunit ang pinagkaiba lang ay nagbubutas sila ng lupa upang doon pumasok pa ilalim. Wala naman kasing makinarya ang grupo ni Tony at mano-mano lang silang nagmimina ng ginto. Natapos ang araw na iyon at sumapit ang dapit hapon. Doon na nga napagpasyahan nila Tony at Erning na umuwi na sa kanilang bahay. Pagdating nga sa bahay ay nagtiyaga na lamang muna sila sa nilagang kamote. Pag ganun kasing walang kita si Tony ay hindi man lang ito makabili
maski 1 kilo ng bigas. Habang kumakain nga sila ni Tony, bigla namang nagsabi si Erning na papasok na muna siya ng trabaho sa mga naghahanap kahit tagahalo ng semento. Umalma naman si Tony sa narinig mula sa kanyang anak. Tay, baka pwedeng maghanap muna ako ng mapapasukan. Alam mo na, kahit naghahalo lang ng simento sa construction. Wika ni Erning kay Tony. Hindi na anak, samahan mo na lang ako. Magiging malakas din ang kita natin. Hintay-hintayin mo lang. Tugon noon ni Tony sa kanyang anak. Doon nga ay hindi na sumagot itong si Erning. Bagamat alam niyang mahirap ang buhay at trabaho ng kanyang ama, patuloy pa rin na nagtitiwala itong si Erning sa sinasabi ng kanyang ama. Isang umaga, maaga muli silang nagtungo sa minahan upang muling sumisid. Habang naguhukay ang ibang kasamahan nila Tony, ay nanonood lang itong si Erning. Maya-maya pa, nang matapos na ay agad na sumalang din itong si Tony. Suot-suot ang pangsisid nito. Si Erning naman noon ay nakabantay lamang sa tatay niya sa pag-ahon. Makalipas nga ang ilang minutong pagsisid ni Tony ay mabilis rin itong nakaahon. Nagtaka naman itong si Erning dahil ilang minuto pa lang mula nang pumailalim ito ay umahon rin kaagad. Doon na nagwika ang tatay ni Erning sa kanya ng, "May nakuha akong malaking bato, nak. Mabigat to, kaya di ko matatagalan ng pagbabad sa tubig." Wika ni Tony kay Erning noon. Hindi naman nakasagot itong si Erning. Bagkus ay agad itong tumulong sa pag-angat ng isang bloke ng bato noon. Nang makuha nila ito, ay agad rin naman tumulong si Erning sa pagbiyak ng bato. Habang tinitik-tik nga nila ito, ay labis ang kanyang pagkagulat. Bawat tik-tik kasi sa bato ay siyang labas ng mga butil ng ginto. Halos manlaki naman ang mata ni Erning sa nakita niya. Maging ang ama kasi nitong si Tony ay walang paglagyan ang saya nang makita na maraming ginto ang nakapaloob sa bato. "Tay, ang daming ginto. Mukhang nakachamba ka ngayon ha." Wika ni Erning sa kanyang ama. "Oo, Erning anak. Sabi ko sa'yo, konting tiyaga lang at makakahanap rin tayo ng ginto. Panigurado akong matutuwa ang nanay at mga kapatid mo dahil makakabili tayo ng bigas at ulam ngayon." Wika ng tatay ni Erning sa kanya. Napangiti na lang itong si Erning sa narinig at nakita mula sa kanyang ama. Ilang minuto pa kabaryo, ay naipon na nila lahat ng ginto mula sa batong iyon. Doon na nag-umpisang magtipon-tipon ang grupo nila Tony. Ngunit isang pangyayari ang hinding-hindi makakalimutan nito. Isang lalaki kasi ang lumapit noon sa grupo ng tatay niya. Mabilis itong nagsalita at tinadyakan si Tony. "Sinong may pahintulos sa inyo na magmina rito? Hindi nyo ba alam na may nagmamay-ari sa lupang ito? Kung ano ang makukuha nyo rito ay dapat sa amin mapunta." Wika ng isang lalaki na noon ay nakabalot ng itim na salakot at tanging mata lamang ang nakalitaw dito. Akmang tutulong sana ang mga kasama ni Tony. Ngunit laking gulat nila nang may iilang lalaki pa ang dumating sa likod nito. Doon rin nila nakita na may mga debakal ang kalakihan.
Wala naman silang nagawa. Maging si Erning kasi ay pinigilan na lamang ni Tony dahil baka ano pa ang mangyari rito. Tumayo naman kaagad si Tony at sabay yuko upang humingi ng pasensya sa kalalakihan. Doon nga ay isang malakas na pukpok ng baril ang natanggap ni Tony sa bandang ulo, dahilan para muling mapaluhod ito at saka dinuraan ng lalaki. Labis naman ang panggigigil ni Erning noon sa mga kalalakihan, kung kaya't kumuha ito ng isang tipak na bato saka ipinukpok sa ulo ng lalaki. Laking gulat naman ni Erning nang hindi man lang indahin ng lalaki ang ginawa niyang pag-atake. Halos mabasag ang batong hawak nito. Doon rin halos nagulat ang tatay nitong si Tony sa ginawa ng kanyang anak. Pag-angat nga nito ng ulo, nakita niyang nakangisi lamang ang lalaki habang pinukpok sa ulo itong si Erning. Doon ay mabilis na nawalan ng malay si Erning habang nagwiwika ang lalaki ng, "Sa susunod na pagbalik namin dito, ayokong makikita kayong nangunguha ulit rito ng mga ginto. Maliwanag ba?" Wika nito sa grupo nila Tony. Si Tony naman noon ay mabilisang tumayo para alalayan si Erning. Matapos ng tagpong iyon, mabilis rin daw umalis ang mga kalalakihan. Nagkaroon naman ng komosyon sa lugar. Ang iilan kasi sa mga kagrupo ni Tony ay gusto na lamang na mamasukan sa grupong pumunta sa kanila. Matapos kasi noon ay nag-alok rin ito na magsilbis sa kanila at magkakaroon sila ng arawang sahod. Ang iba ay tuluyang iniwan ng grupo nila Tony. Wala namang pagpipigil na aksyon ng ginawa nito habang papauwi nga noon sila. Kasama ang iilang natira sa grupo nila ay nakarinig sila ng usap-usapan nang mapadaan sila sa maliit na talipapa sa kanilang lugar noon. Isang araw na grupo ang dumayo sa lugar nila upang mangalakal. Galing raw kasi iyon sa kabilang bayan. Plano rin daw nitong pasukin ang pagmimina gawa ng may mga gamit na makinarya ito. Yun nga ang tinutukoy nila noong mga nakaraang araw. At marahil ay yung lalaking nagpunta sa kanila ang isa sa mga miyembro nito. Nang makauwi naman sila Tony ay agarang inilatag ang higaan noon na gawa lamang sa kawayan. Mahigit sa 2 oras ring nawala ng malay itong si Erning. Hindi naman nag-aalala ang tatay nito dahil sa may pulso ito ng suriin niya. Ang mas nag-aalala noon ay ang nanay ni Erning sa kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Agad nga itong nagwika sa tatay ni Erning na, "Tony, ano ba naman yan? Bakit nagkaganyan si Erning?" May mga dayo kasing nangialam sa trabaho namin. Anak ng prominenteng pamilya sa kabilang bayan. Gustong angkinin ng lupa kung saan kami nagmimina. Hanggang sa nagkasagutan kami. Doon na lumaban ang anak mo. Hindi ko naman nagawang ipagtanggol gawa ng mga debakal ng grupong yun. Lintik ang mga iyan. Kung sino pang may pera sila pang nangahamak sa kagaya nating nasa laylayan na. Wika ng asawa ni Tony. Sa tagpong iyon kabaryo ay hindi na sumagot si Tony. Yun na rin kasi ang oras na nagising itong si Erning. Hawak-hawak ang ulo habang marahang tumatayo. "O anak, kamusta pakiramdam mo? Ayos ka na ba?" Pag-uusisang tanong ni Tony. Medyo ayos na ako, tay.
Ano palang nangyari? Asan yung mga lalaki kanina? Sagot naman ni Erning. Doon ay hindi na sumagot si Tony dahil mabilis tumakbo ang nanay ni Erning para yakapin siya. Maya-maya pa ay may narinig na pagkatok ang pamilya nila Tony. Agad namang pinuntahan ni Tony para tingnan kung sino ang kumakatok. Pagbukas niya naman ng tarangkahan ay nakita niya ang lalaking pumukpok sa kanya ng baril. Labis naman ang gulat ni Tony. Gayong paano nalaman ng lalaking iyon ang bahay nila? Agad namang nagsalita ang lalaki. Simula raw bukas ay hindi na pwedeng magmina ang grupo ni Tony. Gawa ng gagawin daw nilang irigasyon ng tubig at sila ang hawak na rin sa pagmimina ng ginto. Nang marinig iyon ni Tony, agad naman itong nagwika ng, kahit sino pwedeng makinabang sa lupang yan. Walang nagmamay-ari dyan. At sino ka para pigilan kami sa aming hanap buhay? Wika noon ni Tony sa lalaking kanyang nasa harapan. Doon ay mabilis na naglabas ng papel ang lalaking iyon habang nagwiwika ng, "Eto, tingnan mo. Ito ang katunayan. Sa tingin ko wala kang pinag-aralan kaya't hindi mo rin maintindihan ang mga nakalagay rito. Sumunod ka na lang kung ayaw mong mapahamak ang pamilya mo. Kung gusto mo, mamasukan ka na lang sa amin bilang minero." Mahabang wika ng lalaki noon. Dahil sa kulang ang edukasyon ni Tony, ay hindi rin naman ito naintindihan ang papel na hawak ng lalaki. Maya-maya pa ay bigla namang dumating si Erning. Halos manggalaiti ito sa galit nang makita ang lalaki sa harap ng kanilang bahay. "Kayo na naman? Anong ginagawa niyo rito? Hindi kami papayag na alisan niyo ng trabaho ang tatay ko at ang ibang manggagawa." Wika noon ni Erning sa lalaki. "Huwag ka nang makialam, bata. Gusto mo bang hindi lang yan ang abutin mo? Isa pa, tatay mo lang naman. Dahil lahat ng nasa grupo nyo ay pumirma na sa kasulatan namin. Kaya ikaw, pag-isipan mo ang aloko kaysa mamatay kayo sa gutom." Wika ng lalaki sa mag-ama. Mabilis namang umalis ang lalaki matapos magwika sa dalawa. Doon nga ay nagtaka naman sila Erning sa sinabi nito. Matapos ang araw na iyon ay malaking palaisipan pa rin sa mag-ama ang lahat. Doon nga ito nagdesisyon na magtungo pa rin sa lugar kung saan sila nagmimina. Kinabukasan, maagang nagtungo sila Erning at Tony. Doon nga ay nakita nilang nilalagyan ng bakod ang kanilang pwesto. Maging ang ibang makinarya ay naroroon na rin. At totoo rin ang sinasabi ng lalaki na nakausap nila. Doon na nga nagtatrabaho ang lahat ng kagrupo ni Tony. Dahil sa wala naman silang magawa, naghanap na lang sila Erning ng lupang malambot para umpisahang maghukay. Dalawa lamang sila noon. Di alintana ng dalawa ang kantsaw ng iba nilang kasamahan. Patuloy lamang sila noon hanggang sa makagawa na sila ng isang butas. Agad namang inihanda ni Erning ang gagamitin ng kanyang ama para sa pagsisid. Habang nasa ilalim ng hukay si Tony, nag-aantay lamang itong si Erning sa hudyat ng paghatak sa lubid na noon ay hawak-hawak niya. Napalingon namang bahagya si Erning nang makita ang isang lalaki na dumating sa kabilang grupo. Kung pagmamasdan mo ito,
ay makikita mo ang karangyaan sa taong iyon. Halos makita rin ni Erning ang pagyuko ng mga trabahante sa kabila. At doon nagwika ang lalaking nagpunta sa kanila at ipinakilala ang lalaking iyon sa pangalang Melchor. Doon ay mabilis namang nabaling ang lingon sa kanya ni Melchor at may ngising pang insulto habang dumudura sa lupa. Nakabalik naman sa wisyo itong si Erning nang gumalaw ng bahagya ang lubid na noon ay hawak-hawak nito. Agara namang tumayo itong si Erning para kumuha ng puwersa upang hatakin ang lubid kung saan nakatali si Tony. Ilang minuto pa ay agad rin naman nakaangat na itong si Tony habang nakakawit sa kanyang bewang ang noon ay isang malaking bato. Nang makaahon nga ay pinagtulungan nilang mag-ama ang pagtiktik sa bato. At napahiyaw naman itong si Erning nang makakita ng isang ginto na halos kasing laki ng piso. Tay, malaking ginto yan. Sa wakas nakakuha rin tayo ng biyaya. Wika ni Erning kay Tony. Sa lakas ng sigaw noon ni Erning ay napukaw naman ang atensyon ng kabilang grupo. Dahilan para mag-usisa ang mga datihan nilang kasama. Nang makita nga rin nila ang gintong nakuha ni Tony, ay mabilis silang nagtimbre sa lalaking nangangasiwa noon patungkol sa gintong hawak ni Tony. Doon nga ay mabilis tumakbo ang lalaki papunta sa kanila habang marahang naglalakad noon si Melchor patungo rin sa direksyon nila. Akmang kukunin ng lalaki ang gintong hawak ni Tony. Mabuti na lamang at naiilag ni Tony ang kanyang kamay. Diba sinabi ko na sa'yo kahapon na hindi na kayo pwedeng magmina rito? Yang gintong nakuha mo, amin na yan. Wika ng lalaki noon kay Tony. Agad namang sumabat si Erning noon sa lalaki at nagwika ng, bakit? Hindi nyo nasakop ang lupang pinagkukaya namin. Isa pa kami ang naghirap dito. Bakit nyo kukunin ang gintong pinagpagura namin? Sambit noon ni Erning sa dalawa. Dahil doon ay agad na sumagot ang isang lalaki na si Melchor. Mawalang galang na mga Ginoo. Hindi ba nasabi sa inyo na amin na ang lupang ito? Hindi nyo ata kilala ang kaharap nyo. Sino ka para magsalita ng ganyan? Di mo pag-aari ang lupa dito. Dayo lang kayo dito sa baryo namin. Akala nyo hindi namin alam ang tungkol sa pamilya nyo? Bakit? Wala na ba kayong makikil sa baryo nyo kaya pati dito sasakupin nyo? Mariing wika ni Erning noon kay Melchor. Tila isang malakas na angil naman ang narinig ni Erning at sa gigil ni Melchor ay mabilis itong kinalmot sa kanyang muka. Matapos ang oras na iyon ay nagpangbuno ang dalawa. Dugo na ang mukha noon ni Erning sa oras na iyon. Hindi naman makapalag itong si Tony. Gawa ng hinahawakan na rin siya ng lalaki at ng ibang kalalakihan noon. Akala ni Tony ay tuluyang mapapahamak si Erning ngunit isang malakas na suntok ang pinakawalan nito patungo sa mukha ni Melchor. Dahil sa suntok na iyon ay bahagyang napaatras si Melchor at alam ni Erning na nayanig nito ang nilalang. Nakita naman nila ang dahan-dahang pag-agos ng dugo sa mukha ni Melchor. Dahilan para lalong manggalaiti ito sa dalawa. Nagwika pa ito na hindi mga hampas lupang kagaya nila ang dudungis sa mukha nito. Doon nga ay isang pagbaon sa kalamnan ni Erning
ang labis na nagpatigil dito. Ang akala nilang suntok ay tila may matalim na kung ano ang tumarak sa tiyan ni Erning. Matapos naman iyon ay bahagyang napaluhod noon si Erning at si Melchor naman ay bahagyang umatras at binalot ng tela ang kanyang kamay na ginamit kay Erning. Kitang-kita rin ni Tony na halos manlisik ang mga mata ni Melchor na tila hindi normal sa kanyang paningin. Matapos nga iyon ay mabilisang umalis ang grupong iyon at halos insultuhin silang mag-ama dahil sa walang tigil na pagdura nila kay Erning. Si Tony naman ay mabilisang lumapit sa kanyang anak para alalayan ito. Mabilis niya ring itong itinayo at doon niya rin napansin ang walang humpay na pagdurugo ng sugat ni Erning. At ang labis na kinagalit nito ay ang kanang mukha nito na halos matuklap na ang balat. "Anak, huwag kang mawawala ng malay. Pupunta tayo sa manggagamot para magpagaling ka," wika ni Tony sa kanyang anak. Doon ay nagsambit naman si Erning sa kanyang ama bago ito tuluyang mawala ng malay. Tayi, yung ginto, naitabi mo ba?" Sambit ni Erning bago tuluyang mapapikit. Hindi naman na nakasagot si Tony. Mabilis itong naglakad kalong-kalong sa mga braso si Erning. Siguro ay inabot rin ito ng halos sa 10 minuto bago marating ang bahay ng manggagamot sa kanilang lugar. Doon nga ay di na nagsalita si Tony at agad na inihiga sa kahoy na kawayan itong si Erning. Mabilis namang kumilos noon ng manggagamot na itago na lang natin sa pangalang Manong Dario. Agad nga na kumuha si Manong Dario ng iilang halamang gamot upang durugin sa palayok at gawing herbal na gamot. Naroon pa na napapailing ito ng sobra sa hindi malaman na dahilan. "Ano ba tong pinasok ng anak mo, Tony?" Wika ng matanda kay Tony na noon ay labis niyang pinagtaka. Bakit, Manong Dario? Ano ba ang ibig niyong sabihin?" Pagtatakang tanong ni Tony sa matanda. "Sino ba ang nakaaway ng anak mo? At bakit kayo nalagay sa ganyang sitwasyon?" Wika ni Manong Dario sa kanya. Doon nga ay inilahad ni Tony ang lahat, maging sa kung papaano sila paalisin sa lupang pinagmiminahan nila. Laking gulat naman raw ni Manong Dario nang marinig nito ang pangalang Melchor. Doon ito naglahad na hindi ligtas ang pamilya nila. Lalo pat isang kuno-kuno noon sa kabilang bayan na aswang ang angkan ng prominenteng pamilyang yon. Ang tatay raw kasi nitong si Melchor ay minsanan niyang nakaharap sa isang duelo. Ngunit nagkasundo ang dalawa na itigil na sa labanang iyon, alang-alang na rin sa kanya-kanyang buhay. Isa raw kasi sa may katungkulan ang pamilya ni Melchor sa mga gabunang namumuno sa iba't ibang bayan ng Zambales. Kaya raw siguro ito nagpunta ng Santa Cruz upang magpalaki ng nasasakupang bayan. Sinabi naman ni Manong Dario na mas maganda raw kung maninirahan muna sila sa bayan kahit sa maikling panahon. Hindi pa rin kasi makakalimutan ni Manong Dario ang pagkamatay ng isa niyang anak dahil sa labanang nangyari noon sa pagitan ng mga antingero at mga gabunang nahanay sa malalakas na uri. Magtiwala ka, Tony.
Sa tulong ni Erning ay magagawang matigil ang sigalot dito sa baryong kinabibilangan natin. Sa ganitong estado kasi ng edad ko ay hindi ko nakakayanin pang lumaban. Wika ni Manong Dario kay Tony. Ho, paano naman si Erning? Wala naman kaming kaalaman patungkol sa mga medalyon. Ako, Tony, magtiwala ka. Gagabayan ko ang anak mo. Sa ngayon, mas mabuting ilayo mo dito ang asawa at ang dalawa mong anak. Hindi mo siguro gugustuhin na madamay pa sila sa sigalot na ito. Hindi na rin titigil ang pangkat ni Melchor dahil ang ginawa ni Erning ay isang napakalaking insulto para sa angkan nila. Mahabang wika ni Manong Dario kay Tony na noon ay maiging nag-iisip. Wala namang nagawa si Tony kundi ang pumayag sa suwestyon ng matanda. Alang-alang sa mga anak niyang babae ay pumayag na rin ito. Nang malaman nga niyang ayos na si Erning ay mabilis ring umalis si Tony para ilayo na muna ang kanyang pamilya. Sinabi naman ni Manong Dario na ipapaliwanag niya ang lahat kay Erning oras na magising ito sa pagkakatulog. Doon nga kabaryo ay mabilis ring nagpunta itong si Manong Dario sa likod bahay. Nagpatulong muna ito kay Tony upang hukayin ang tinatagong mga karga ni Manong Dario sa katawan. Doon tumambad sa harap ni Tony ang isang malaking tela kung saan ay punong-puno ito ng kung anong mga gamit sa loob. Habang binubuhat naman nila iyon, ay halos abuti na sila ng takip silim. Alam rin daw ni Melchor kung nasaan si Erning dahil sa pagbaon nito ng kuko sa kalamnan nito. Ang dugo raw nito ang magsisilbing pangtunton ng grupo. Doon nga ay pinagmadali naman ni Manong Dario si Tony dahil nakakaramdam siya ng hindi maganda sa gabing iyon. Bago tuluyang lumisan si Tony ay iniabot naman sa kanya ng matanda ang isang bilog na medalyong kwintas. Yun raw kasi ang San Benito na matagal nang itinatago ni Manong Dario. Umusal ito at saka iniihip sa medalyon at doon raw ay nakaramdam si Tony ng bahagyang pag-init nito. Sinabi nito na kahit hindi nagagamit ang medalyon, ay mabubuhay raw ito basta usalin ang pangbuhay at susi ng Benito. Nakapasok na noon si Manong Dario at nakaalis na itong si Tony. Habang ilang oras lamang noon ang lumipas, ay bahagyang nagkamalay itong si Erning. Bagya pa itong nagulat dahil nagising ito sa silid ni Manong Dario. Hindi naman nag-aksaya ng panahon itong matanda na ilahad ang lahat-lahat ng napag-usapan nila ng kanyang ama. Noong una ay hindi makapaniwala itong si Erning patungkol sa mga sinasabi sa kanya ng matanda. May parte pa nga noon na natatawa-tawa ito sa kung papaano ipaliwanag ni Manong Dario ang angkan na uri na kinabibilangan ni Melchor. Hanggang sa ipinakita na sa kanya ang isang boteng naglalaman ng isang likido. Maihahalin tulad nga raw ito sa isang langis na kung tawagin ay lana. Yun raw ang pinagbabaran ng lahat ng punyal na nakalatag sa harapan ni Erning. Hindi nagtagal, tuluyang nakumbinsi itong si Erning na maniwala dahil biglaan raw bumula ang lana sa harapan nila. Yan ang sinasabi ko sa'yo, iho. Hudyat na may nagmamasid sa bawat kilos natin. Mga aswang yan
na mensahero ni Melchor. Huwag kang mag-alala. Hindi sila makakapasok dito dahil nagkarga ako ng mataas na uri ng bakod sa bahay. Nakikita mo yung siwang sa dingding? Silipin mo. Tingnan mo kung ano ang makikita mo. Mahabang paliwanag ni Manong Dario. Walang ano-ano eh. Sinilip nga ni Erning ang labas ng bahay gamit ang siwang sa dingding. Laking gulat naman ito nang makita niya ang isang ibon na kasing laki ng agila. Laking taka niya dahil itim na itim raw ang kulay nito at merong mapupulang mga mata. Gayong wala naman raw ganong klaseng ibon ang meron sa kanilang baryo. Napangisi na lamang itong si Manong Dario sa mga binigkas ni Erning. Nagbabala pa ito na oras na sumapit ang 9 ng gabi ay yun ang oras na pagdating ng ibang kauri nito. Wala na isang oras noon, kabaryo. Buhat nang mag-umpisa ng mag-usal si Manong Dario. Una ngang ibinigay nito kay Erning ang isang punyal. Punyal iyon na gawa sa purong tanso na mismong kaibigang ermitanyo ni Manong Dario ang nagpanday nito. Walang talim ang punyal na hawak ni Erning, ngunit kaya raw hatiin sa dalawa ang nilalang na matatamaan nito, lalo pat na hanay sa kaliwa. Ang isa pang ibinigay nito ay ang isang habay na kung saan isinusuot sa ulo. Kwento pa ni Erning na tila isang talandro iyon na naglalaman ng iba't ibang uri ng dasal at karga sa katawan. Noon nga raw masuot ito ni Erning at inusalan ni Manong Dario ay tila nawala ang pakiramdam niyang sakit na nagmumula sa mga natamo niyang sugat sa katawan. At ang huli ay ang isang pirasong kahoy na maliit. Pinaipit ito ni Manong Dario sa habay na suot ni Erning sa ulo. Yun daw ay isang kahoy na kilala sa tawag na dignum. Dun nga ay halos balutin ng init ang buong katawan ni Erning. Sa pakiwari niya ay gustong gusto raw kusang kumilos ng kanyang katawan para sa isang duelo. Si Manong Dario naman daw ay tanging isang punyal lamang ang daladala habang nakangising nagwiwika kay Erning nang, "Lumabas ka na, iho. Andiyan na ang mga kalaban." Sa oras na mag-umpisa na ang duelo, wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo. Huwag mo akong intindihin dahil kaya ko ang sarili ko. Huwag ka ring mag-alala dahil itinaas ko na ang kunat at poder mo sa katawan. Wika ng matanda sa kanya at doon ay inihipan nito ang gasera at tuluyang binalot sila ng dilim. Paglabas naman ni Erning ng tarangkahan ay bumungad sa kanya ang isang napakalaking baboy ramo na noon ay mistulang naglalaway pa at pumoporma ng isang pag-atake. Kitang-kita raw ni Erning sa liwanag ng buwan na hindi bababa sa 10 nilalang ang nakapalibot sa kanila. Kasama noon itong si Melchor na nakawangis ng tao. Nag-umpisa nga raw sumugod sa kanya ang baboy ramo sa harapan niya at gaya ng sabi ni Erning, kusang lumikse ang katawan niya dahil kahit anong likse ng pag-atake ng nilalang ay napakadaling iwasan nito. Gayon din naman si Manong Dario. Kitang-kita nito na napatumba na ang isang gabunan at puro usal lamang ito ng pangtigalpo sa mga nilalang. Mabilis raw ang laban na nangyaring iyon, kabaryo, hanggang si Melchor at ang lalaking alalay nito ang natira. Una raw na punterya ni Melchor noon
itong si Manong Dario. Akmang atake na sana si Erning, ngunit isang malakas na suntok ang yumanig sa kanya. Doon niya nakita ang lalaking kasama ni Melchor na nagkaroon ng mga balahibo sa muka. Maging ang tindig ng katawan nito ay nag-iiba na. Nagkaroon din ito ng matatalas na kuko at napagtanto niya na ganon ang ginamit sa kanya ni Melchor nang minsanang magkaharap sila sa minahan. Mabilisan namang tumayo si Erning noon, ngunit mas mabilis ang lalaking yon. Doon nga ay nasa harapan niya na ito bago pa man siya makabuelo. Hindi rin naman nakatulong si Manong Dario dahil sa hinaharap nito si Melchor na noon ay nag-iba na rin ang wangis. Makailang beses na suntok ang natatamo ni Erning sa lalaki bago ito tuluyang nakabuelo ng isang pagtarak ng kuko. Ang akala noon ni Erning ay doon na matatapos ang lahat. Sa pakiwari niya kasi ay tuluyang nabasag ang kunat at bakod niya sa katawan. Ngunit bahagyang napahinto ang nilalang sa pag-atake ng sumigaw si Manong Dario na itarak ang punyal sa katawan. Isang tigal po pala ang pinakawalan ni Manong Dario noon. Nagawa naman ni Erning ang panapos na pag-atake noon sa nilalang ng mabaon nito ang punyal sa parting tiyan nito. Isang malakas na pag-angil lamang ang nasambit noon habang lumalabas ang napakalansang itim na likido sa bibig nito. Nabasag ang tagpong iyon ng isang malakas ang narinig na sigaw ni Erning. Doon nga ay nakita niyang nakabaon ng kanang kamay ni Melchor sa dibdib ni Manong Dario. Dahilan para magkagutay-gutay ang suot nito. Doon din tumambad kay Erning ang mga letrang nakaburda sa katawan ni Manong Dario. Sa pakiwari niya ay isa itong mga usal sa kanan. Nang pansin niyang hirap na itong si Manong Dario, ay mabilis siyang tumakbo papunta kay Melchor. Laking gulat naman ito nang mahawakan ng kamay niyang may hawak ng punyal. Kahit dalawa na sila ni Manong Dario, ay tila napakalakas nitong si Melchor. Di alam ni Erning na nag-uusal pala ng malakas na panggapos ang matanda. At dun nga ay bahagyang lumuwag ang kapit ni Melchor sa kamay ni Erning. Isang senyas naman ang bumuo sa isipan ni Erning nang makita niya si Manong Dario. Dun ay mabilis niyang itinarak ang punyal sa parting balikat ni Melchor, dahilan para mawala ito sa balanse. Doon nga ay may inlagay na kung ano si Manong Dario sa bibig ni Melchor, dahilan para tuluyang masira ang wisyo nito. Para itong isang manok na naghahabol noon ng hininga. At ang huling ginawa ni Erning ay ang pag-abante nito ng punyal mula balikat hanggang sa leeg na labis kinaangil ni Melchor. Ilang sandali pa nga noon, kabaryo, ay mabilis ring naagnas ang katawan nito. Tuluyan namang ginamitan ni Manong Dario ng sabulag ang mga bangkay nito para hindi matunton ng ibang kaanak sa lugar. Matapos ang gabing yun, ay inabot na sila ng bukang liwayway sa paglilinis ng mga bangkay. Nasisiguro naman ni Manong Dario na walang naging sakse dahil habang naglalaban sila ay nagpapakawala ng sabulag ang matanda. Matapos nga ang lahat ay agad rin silang nagpunta sa loob ng bahay upang gamutin ang kani-kanilang mga sugat na natamo sa duelo. Ngunit ang nagbigay ng sugat at hindi makakalimutang pangyayari ni Erning ay ang balat na iniwan sa kanya ni Melchor sa muka. Lumipas pa noon ng ilang buwan, kabaryo,
naging maayos ulit ang buhay nila. Sabi pa nga ni Erning na sa tulong raw ni Manong Dario ay mas tinutukan niya ang pagiging isang antingero. Sa maniwala man kayo o hindi, ay tuluyan na nga rin daw nawala ang angkan ni Melchor maging sa kabilang bayan. Hindi raw nila alam kung saan naglipat ang mga ito. At ang mga makinaryang naiwan sa pagmimina ay tuluyang ginamit ni Tony. Maging ang ina ni Erning ay walang kaalam-alam sa pangyayaring iyon. Tanging si Tony, Erning at Manong Dario lamang ang nakakaalam. Sa ngayon kabaryo ay dito ko natatapusin ang kwento ni Erning. Wala na rin kasi akong naging balita makalipas ang ilang dekada, buhat nang lumipat na kami ng probinsya. Ngunit noong taon na iyon ay mabilis ring nawala ang pagputok ng alias balat ni Erning dahil minabuti nilang hindi ipagkalat ang lahat ng pangyayaring iyon.